Magandang araw sa inyong lahat mga kamatsas. Atin ang pasadahang i-analyze itong in-upload kong video kamakailan lang sa Facebook page na ngayon po ay magto 200,000 views na. Ayan, sa mga hindi pa nakakabisita, nakaka-follow sa ating Facebook page kamatsas, follow na po kayo. Marami akong na-receive na messages, Coach, pasadahan mo namang i-analyze to, ganda ng laro mo dito. First game ko po ito dito sa Palit Talo kasi. Naimbitahan ako mag-organize ng tournament dito sa East District Sports Fest. After nun, hindi nawawala yung mga combat-combat na labanan sa gilid, di ba? Nakita ko ito. Palit talo. Pumalit po ko. At para makalaro ko rin sana yung ibang mga players na naglaro doon, enjoy ako doon eh. Pero hindi ko akalain na ganito ang mangyayari sa laro na ito. Ipe-play ko po yung first 7 moves kasi late nang nakuhanan. Non-master lang ang kalaro ko pero tingnan nyo po. Nag-E4 sa akin, C5 ako, Sicilian, Knight F3, G6, Hyper Accelerated Dragon, Open Sicilian, Queen ang pinang-capture, interesting. May threat kagad sa Rook, kaya binarhan ko ng Knight, nag-E5, Atakador, Knight C6, nag-Queen F4, Knight D5, Queen D2. Dito ako nanibago sa tira na yan. Ang alam ko dito, Queen E4, tapos titira ako ng Knight B6, at magdi-D5 ako later on para makalabas ang bishop ko. Pero dito, nag-Queen D2. Knight C7 ako pumunta at ito na, ipe-play ko na yung video para mapanood nyo habang ina-analyze natin. Ayan, dyan pa lang sa punto na yan, naramdaman ko na may tira ang kalaro ko. Kasi bihira ang tumitira ng ganyang line eh. May aral lang ang gumaganyan eh. Bishop C4, Bishop G7, threat ko, nag-Queen E2, nag-Knight E6 ako para ma-block ang pressure. Nag-Castle, Castle din ako. Nag-Knight C3 siya, develop, A6, magbi-B5 ako, nag-A4, at mabilis akong tumira ng Queen A5. Tingnan nyo ang gagawin niya ha. Lakas eh. Nag-Knight D5, yan ang good move ng strong computer engine Stockfish. Para mabarhan ang paparating na Knight X E5 kasi kukuhanin ko na yung pawn sa E5 eh. Ang lakas ng Knight D5. Centralize yung Knight may pressure pa ako sa E7. Diyan pa lang nangangamba na ako. Tingnan yung mukha ako dyan. Bawat laro ko po kasi kahit simpleng practice lang, dinidibdib ko yan. Hanggat maaari kahit na simple game lang, practice, lalo na sa tournament, gusto ko maipanalo. Bishop D2. Bumalik ako ng Queen. Parang si Fischer, di ba? Kahit bata daw kalaro niya, talagang bawat tirang ibibigay niya, hindi niya bibiruin. Yung pinaka-the best move ang gagawin niya. Wala rin siyang awa sa bata. Na sabi ni Fischer yun eh. Lalo na pagka sa matanda. Diba? Kaya si Fischer po, napakaseryoso nun na player. Knight X E5, nag-Knight C D4. Ayun, tiniret ang Queen. Pero hindi pa rin ako makangiti dyan eh. Yung ganyang muka, hindi ako maaluan dyan mga kamatsas. Kasi marami ako nakikitang malakas na po pwedeng gawin ng puti. Kaya ganyan ako. Alam na ni Twinks yan, kilala na ako nun eh. Pag nakikita niya mukha ko, ayan, nakangiti man pero alam niya nahihirapan ako dyan. Nag-Queen E4, ang lakas ng kalaro ko. Knight F5 kagad ako para magda-Knight D6 kasi expected ko rin po ang Rook A D1 na yan. At nag-Knight D6 ako, pantakip sa D5 at the same time, double. Nag-Queen E2. Tingnan nyo naman. Non-master pero ang lakas. Kinapture ko yung bishop. Yan ang blunderacious eh. Ano bang tira yan? Queen takes E5 lang. May matchas pa ako sa dulo. Ano ba yan? Diyan pa lang. Alam ko na sa sarili ko. Losing na ako dyan mga kamatchas. Nag-F6. Binarhan ko. Obligado. Diba? Binayo pa ako ng Knight X E7 sacrifice. Patay. Lalong napaka... wasak-wasak ang loob ko dyan mga kamatsas. Kung alam nyo lang nararamdaman ko dyan. Ang dami pang nanonood. Aroy! First game pa. Aroy! Naku po. Nadali ng first game sickness. Daming nanonood dyan eh. Kahit sa mga gilid-gilid, hindi lang nakuhanan dyan mga kamatsas. Yan ang isa pa sa nakaka-pressure dyan. Kaya kailangan pagbutihan. Hindi ako makatira. Wala eh. Totally positionally dead na position ko dyan. Longkotize. Longkot. Capture. King F7. Wala na. Ginagawa ko na lang yung mga survival mode.
O, syempre, kailangan suporta ng knight eh. Rook E1, dinagdagan ko uli ng suporta. Hindi ko naman pwedeng pabayaan yan. Hay, hay, hay. Ngiting may pangamba. Nag G3 pasingaw muna. O di ba? Hindi mabutasan ng kalaro natin, mga kamatyas. Solid. Di makagalaw ang pyesa ko sa queen side. Naku po. Ano na gagawin ko? Hanap-hanap ako dyan ng play. Ayan, nag-rook B8 ako. Gusto ko mag B5 para magka-play ako. Makahinga position ko. O pero ginagawa sa akin, hindi ako pinahihinga. Rook B6, binarhan ang posibilidad na maka B5 ako. At the same time, syempre tinitignan ko rin bishop takes A6. Obligado ako mag bishop D7 para yung tore ko may suporta na. Kaya unforgettable sa akin ang game na ito eh. Nag bishop B4. Yun lang, itong bishop B4 medyo nakapagpababa ng evaluation bar. Yan, babalikan natin mamaya yan sa recap. May mas magandang tira na dapat gawin ang puti. Babalikan natin yan. Totally losing na ako. Nag-bishop C6. Pangtakip. Sa tore, mabawas-bawasan ng pressure sa knight. At yung tore sa B6 kahit papaano, ma-isolate. Ay, hay, hay. Hirap ng chess. Nag-F4. Ayan na. Ito pa isa sa nakikita ko dyan. G4, F5 para makuha ng pwersado ang knight ko sa E6. Mahirap yung ganyan mga kamatyas, lalo na first game. Tapos kilala ka na title player. Yun ang mabigat. May pressure talaga. Daming nanonood dyan. Syempre, hanggat maaari sana maipanalo. Nag-rook, BD8. Control sa D-file. Ayan, hanap ng play-play. Bishop D5, iniisip ko yan pero timing lang kasi kakapturin lang, mabibitin ang pawn ko sa B7. Nag-G4. Grabe talaga. Ang lakas mamressure. Ang lakas mamressure ng kalaro natin. Malupay si Brother Ozil Reyes. Di ko akalain na ganyang kalakas siya. Nag-F5. Takes. Sino ba naman mag-aakala? Kasi mini tournament lang tong pinuntahan ko. Meron palang ganyang kalakas na tournament player ang nakalaro natin. Bishop C3. Control lang. Di makagalaw ang knight ko. Di makagalaw king ko. Sakit. Sabi ko talaga, maraming problema sa chess talaga. Rook G8 check. King F1. At tumira kagad ako ng Rook D6. Siyempre, kailangan kong depensahan yan eh. Kailangan kong depensahan. Tumira ng Bishop B4 mga kamatyas. Diyan ako lumigaya sa tira na yan. Naginhawaan ako. Pag tira ng Bishop G2 check, ayun. King F2, nakuha ko ang tore sa B6. Ayan. Pero tingnan nyo, hindi pa ako makangiti dyan. Kasi, kumbaga sa hindi pa nakaka-adjust yung sobrang nangambang kalooban eh. Alam niyo yun? Di ba maka-adjust? Ayun. Rook C6, capture. Ayun, dyan lang ako napangiti mga kamatyas. Grabe kahirap ng aking dinanas dyan. Sobrang sakit. Ayun, nag-analyze kami konti. Sinabi ko dyan na yung tore kasi medyo na-isolate kahit papaano. Nabawasan ng pressure ko sa nakapin na knight. Ayun. Okay, analyze natin ito mga kamatyas. Balikan natin sa pinakasimula. C5 ako, knight F3, G6, knight F6, E5, knight C6, queen F4, at nag-knight D5, queen D2, knight C7. Ayan. Ito, aral ko ito. Kasi, ito yung alam ko, main line, queen E4. Dito ko pupunta sa B6. Diyan mas effective pagka queen E4 line. Dito sa queen D2, ito naman ang tira ng computer engine. Kaya kung masisilip nyo po yung Stockfish computer engine, knight C7 ang tira niya. Kaya yan ang ginawa ko. Naalala ko, yan ang isa sa mga napag-aralan ko before. Using engine din, At nag-bishop C4, ito na yung medyo parang nawala na sa aking repertoire. Dito, kinapa ko na lang bishop G7. Siyempre, logic, develop lang, threat sa pawn. Nag-queen E2, depensa. Knight E6 para matakpan ang pressure sa F7. Pero, hindi naman pwersado yan. Kay Stockfish, ang gusto B5. Ayan, kaya natuto rin ako, Sacrifice pawn. Na kapag kinapture yan,
knight takes b5, queen takes b5, lamang ng isang pawn, pero magro-rook b8 ako, at kung babalik queen e2, magdi-d6. Medyo malalim nga lang na application ito. Kasi computer engine na ito eh. Ayan oh. Pag kumapture dyan, sa d6, may rook takes b2. Ganyan kalalim ang linya na ito. Tindi oh. At halimbawa, anong gagawin? Hindi pansinin kasi pag kinapture, kulong eh, di ba? Yung torre sa a1. Halimbawa, kung mag-castle dito, magro-rook b6. Tapos d takes e7, queen c7, ayan. Malayo-layo pang linya ito na bakbakan pero garantisadong laging lamang ang black, slightly better. Okay? Balik ko na dun sa nangyaring laro talaga. After queen e2, nag-knight e6 ako. Castle, castle, knight c3, good move. A6 para magbi-B5 ako. Pag alis ng bishop, magbi-bishop B7 pero pinigilan ako eh, nag-A4. Queen A5, threatening knight takes E5 pero ang lakas nito, knight D5. Napabilib ako sa kalaro natin mga kamatsas. Grabe, excellent move ng computer engine. Pantakip sa threat na knight takes E5, ang lakas pa ng knight. Napilitan ako mag-D6. Napa-D6 tuloy ako para syempre mabuksan, makahinga na yung diagonal ko. Nag-bishop D2. Ayan, dito sa computer engine pwede naman daw capturein ito. Takes para meron na akong weak isolated pawn sa d6 tapos bishop e3 dyan ang punta para doon ako titirahin sa b6 square tapos mapipilitan akong bumalik. Iyan, slightly better for white according to Stockfish computer engine. Balik tayo sa bishop dito pero para sa akin okay naman ang bishop dito. Bishop c3. Ayan, sinuportahan ng pawn tapos ito malakas sa paparating na expected ko talaga yan ang gagawin kaya medyo napatigil ako ng analysis dyan. D takes E5, knight takes E5, knight C D4. Ayun. Na-miss ko yung knight E D4. Ito palang isang knight. Para puwersadong kumapture kasi babagsak yung knight eh kung hindi ka capturein ito eh. Naka-threat sa queen, may tempo. Capture, knight takes D4, queen E4 tapos knight F5. Ayun. Doon pa rin mauuwi pero mas maganda-ganda ito. Medyo nabawasan ng pyesa. Mas okay ito kasi bishop pair ang black. Di ba? Yan. Balik tayo. Pero knight CD4 ginawa ko eh. Queen E4, knight F5, rook AD1, knight D6, queen E2, then bishop takes. Ayun. Yan ang blunderations. Hindi ko alam bakit ginawa ko yan. Dapat ang tira lang ay queen e8. Kaso, yan, queen e8, may threat doon sa pawn. Yun nga lang, syempre, blitz ito. Itong queen e8, medyo nakakailang din na makita. Parang mahirap makita, no? Grabe, tingnan nyo, minor pieces. Naku po, napakalakas. Lahat ng position binigay sa puti. Pero kinapture ko yung knight, queen takes. Late ko na-realize, meron pala akong matcha sa dulo. Napa F6 ako and knight takes E7. Excellent move. Wala na. Talo na ako dito. Losing na. Tingnan nyo ha. Ayun, nag-G3. Pero ito lang ang tira. A5 lang. Pag nagawa ang A5, patay na rin ang posibilidad ko makagalaw ang pawn. Kasi kakapturein lang yan en passant. Patay din ang development ng bishop ko. At paano ko madedevelop ang torre ko? Pag tira ng A5, freeze na lahat yan. Wala na. Parang nag-iintay na lang na bangkay ang posisyon ko. Wala nang play. Wala na ako nakikitang play. Sugswang talaga. Tapos ito na gagawin, no? Saka pa lang gagawin yung F4, G4, ganon. Aray, ang sakit. Kasi dito, anong nangyari? Pag G3, rook B8, ayun, no? Medyo parang nagkaroon ako ng pagkakataong makadevelop nung nawala Tori, eh. Bishop B4, ayun, di ko pa rin pwedeng capturein yung kasi mabibitin yung knight. Bishop C6 muna ako. So dito kahit paano na-isolate yung rook. F4, rook, D8. Ayan, dito may mga nagtatanong, no? Coach, hindi ba pwedeng capturein yung pawn sa A6? Ayan, no? Kakapturein ko lang kasi nakabitin pa yung bishop. Ayan. Ito yung tempo na pwede yan. Nung pag F4, rook, BD8, ayan, pwede to. Yan ang timing na pwede yan. Kasi wala nang Tori doon na makaka-capture sa bishop. Pwede yan. Pero nag-G4, F5, takes, ayun. Nag-Bishop C3, check, King F1, ayun. Dapat dito ang tira sa dark square. King F2. Tapos gagawin ko, Rook G2 check,
King F1, saka pa lang gaganon. Yun nga lang, medyo mahirap na ma-realize yun, lalo na sa blitz time. Tapos magro-rook G6 babalik, and rook E5. Tetretin yung pawn sa F5. Feeling losing talaga ako dito mga kamatsas. Wala na talaga. Hopeless ang pakiramdam ko dito. Pagkahirap-hirap ng posisyon na ito. Wala talaga. So nag-King F1, rook D6, Bishop B4, tiniret ang tore. Ayun, check, capture. Pero dito, blunder yung Bishop B4 eh. Dapat ang tira ay A5 para may suporta ang tore. Lamang pa rin ang puti dito. Ako, ano lang ako eh. Talagang kapit lang ako, kapit mga kamatsas. Kapit lang talaga. So, ang lesson nito, ugaliin po natin maging seryoso sa bawat game. Ganun talaga. Kasi pag seryoso ka sa bawat game mo, makikita mo pa yung mga weaknesses mo. Ako, nakita ko yung kahinaan ko dito eh. Una, yung first game sickness, hindi pa nakakapag-adjust ng analysis and medyo inexpect ko kasi na parang hindi ganun kabigat na player si Brother Osel Reyes. Akala ko parang pangkaraniwang player lang. So mali yun. Dapat kahit first game, bata man o matanda ang kalaro mo, tournament man or simpleng laruan, sparring lang, seryosohin, i-maximize ang tira na parang championship palagi. Bobby Fischer. Ganyan si Fischer eh. Kahit simpleng practice lang, dinidibdib niya. Mapabata, mapamatanda, babae, kalaban, dinidibdib niya. Talagang minamaximize niya ang tira niya. At kapag naipanalo niya, sobrang saya niya. Ganyan si Bobby Fischer. Medyo parang nakuha ko yung side na yon. Kasi kahit practice mga kamatsas, siniseryoso ko talaga. Ayan mga kamatsas, maraming salamat po sa inyong matyagang panonood. Sana natuto kayo. At abangan nyo pa yung mga videos na i-upload natin sa Facebook page Kamatsas. Doon ko i-upload. At dito ko naman i-analyze kapag maraming request na gustong i-analyze ang game na yon. Sa mga hindi pa po nakakapag-follow ng ating Facebook page na taga dito sa YouTube, mag-follow na po kayo. Kasi marami akong i-upload pa ng mga interesting videos doon. Maraming salamat. Magkita-kita pa tayo sa mga susunod pang videos.